Hello friends, brothers and sisters, and to all subscribers, magandang araw po sa inyo lahat at maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ang ating pong dapat matutunan, yung mga aral at turo ni Kristo na ating mababasa sa banal na kasulatan. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral. At ito po yung ating topic ngayon, lumapit tayo kay Jesus. Ano ba ang paglapit kay Jesus? Paano ba tayo magkakaroon ng pagkakilala kay Jesus? So, kailangan talaga natin munang mag-aral ng kanyang mga salita. At the same time, magkakaroon tayo ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga aral at turo. At ngayon po, nais ko pong bigyan po ng linaw itong mga komento ninyo. Ito po ay para sa lahat. Kung may mga ganito tayong kaisipan, ito ang magtuturo sa atin at magtutuwid sa pamagitan din po ng mga salita ni Kristo. Ngayon, umpisahan ko po sa ganitong komento. Mula po ito kay June Zero. Sabi niya, Brother Owen, tinatakot mo sarili mo. At isa pa, yung Hebreo ba, para ba ito sa Kristiyano? Tandaan mo, may timeline po iyan. Kaya, hindi lahat ng talata ididikit mo sa lahat ng tao. Kung Hebreo, pagbabasahin mo para sa Kristiyano, di lahat impyerno na. Oo, tama iyan, Hebreo. Pero hindi iyan para sa atin. Meron po tayong sarili na kay Apostol Pablo, doon yung aklat para sa mga Kristiyano. Siya ang inutusan para sa atin, mga Kristiyano, maging ito'y Hudyo o ibang lahi. Basta nag-convert sa Kristiyano at naniwala na ang Panginoong Hesus Kristo ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Ituloy pa natin ang komento niya. Sabi pa niya, kinuha na ang ating kasalanan, siya na ang nag-umako. Ginawa niya na tayo kaibigan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan na dahil sa dugo niya sa krus, tayong naligtas. Ligtas na tayo. Siya na ang umako ng ating mga kasalanan, manalig tayo na iyon ay totoo at totoo po iyon. Kaya manampalataya sa kanya mga ginawa o sa kanyang mga ginawa. Alam niyo po, sa ganitong komento, ilinaw natin. Kayo ba ay sang-ayon sa ganitong mga komento? Kung ating babaybayin at titingnan natin yung kanyang pinagsasabi. Gusto kong i-clarify lang po ito sa mga taong sumusubaybay sa channel na ito at doon sa mga taong galit sa akin. Bakit kayo ba magagalit sa akin? Sana wala po tayong pagtatalo sa mga bagay na yan. Kung galit kayo sa mga sinasabi ko, kay Kristo kayo magalit kasi yung sinasabi ko ay salita yun ni Kristo. Ang mga aral at turo, galing yung kay Kristo. Bakit kayo magagalit sa akin? O ngayon, baka ang inyong pangunawa ay tumataliwa sa aral ni Kristo. Kaya parang kinukontra na rin ninyo si Kristo. Sapagkat yung aking sinasabi ay galing sa Kanya. O ngayon, ito ang sabi ni po ng isa nating mga nag-comment sa ating YouTube channel. Sabi niya sa akin, Brother Owen, tinatakot mo ang sarili mo. Ay, bakit ko tatakotin ang sarili ko? Ano ko? Para dayain ko ang sarili ko? Dapat yung malaman, ako po'y may takot sa Panginoon. At the same time, dapat kayo magkaroon din ng takot sa Panginoon. Yan ang dapat nating malaman, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Pero yung tatakutin ko ang sarili ko, ano yun? Para bang kayo ay nagbibigay ng isang paratang sa akin na, gawin mo yan. Hindi naman ako ganun. Tinatakot ko raw sarili ko. Ba't ko tatakutin? Nagkakaroon nga ako ng takot sa Panginoon para hindi tayo maparusahan. Diba? Ayaw nating na tayo maparusahan ng Diyos, kaya kailangan magkaroon tayo ng takot. Magkaroon tayo ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayon, ito pa ang sabi mo. At isa pa, yung Hebreo ba? Para ba ito sa Kristiyano? Ibig sabihin yung Hebreo, yung aklat na babasahin. O kung babasahin ko po sa iyo na yung aklat ng Hebreo ay para sa lahat. Hudyo ka man o hindi Hudyo. Israelita ka man o hintil na tinatawag.
Alam niyo po yung salitang Hebreo, din nga pinapatunayan yung pagtubos ni Kristo sa mga tao sa pamagitan ng kanyang dugo. Kung hindi ka magbabasa ng aklat ng Hebreo, hindi mo malalaman yung ginawa ni Kristo doon sa pagtubos sa kasalanan ng tao. Dapat mong malaman. Tapos sabi mo pa dito, tuloy natin. Tandaan mo yan. Tandaan mo, may timeline po iyan. Anong timeline sinasabi mo? Sabihin natin, timeline. Na isulat ito sa panahon po ng mga apostol. Tama po ba? Yung bang aklat ng Hebreo, sino ba ang sumulat? Baka ang akala mo, hindi si Apostol Pablo ang sumulat niyan. Si Apostol Pablo po ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Baka naman nakinig ka doon sa isang mangangaral. Maaring ito ay sa aral ni Bride of Christ kasi hindi niya mapatunayan na sa aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo ang nagsulat nito. Di ba? Kasi hindi niya matukoy kung sino yung nagsulat ng aklat ng Hebreo. May pagdududa pa siya. So, yun po ang nakakalungkot sa mga taong nangangaral, nagtuturo, natutuwi sa pamagitan na hindi pagkakilala sa mga nakasulat. Kailangan nila kasi si Apostol Pablo pa nagsusulat, lagi na siya introduction. Di ba? Maaring itong kanyang sulat na ito ay hindi man siya nagpakilala sa unang pagkakataon, pero kung babasahin mo ang buong kasulatan ng aklat ng Hebreo, sa bandang huli doon mo malalaman kung sino nagsulat. Matutuklasan mo si Apostol Pablo. Kaya kaibigan, Jonsero, unuwain mo. Yung mga pinagsasabi mo, ikaw din ang magsaliksik. Huwag ka basta makikinig sa isang nangangaral na alam mo naman na yung pala ay palso ang turo niya. Nakatulad na po ng Bride of Christ, hindi niya matukoy kung sinong sumulat ng aklat ng Hebreo. Kasi nagdududo pa siya. Tuloy natin ito. Para magkaroon po tayo ng pangunawa. Kasi parang sinasabi mo, hindi siyang sumulat ng Hebreo . Babasahin ko sa iyo. Ito ang talata. Basahin natin ha, para maging malinaw sa iyo. Dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 22, sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko, dahil maikli lang ang sulat na ito. Tama po ba? Payo pala ito ni Apostol Pablo. Tuloy natin. Gusto ko ring malaman ninyo na pinalaya na sa bilangguan ng kapatid nating si Timoteo. At kung makarating agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Malinaw po ba? Sino ba ang mentor ni Timoteo? Di ba't si Apostol Pablo? May sulat si Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya dapat yung malaman ang mga bagay na ito na yung aklat ng Hebreo, bagamat hindi nakasulat ang kanyang pangalan, alamin mo sa pamagitan din ng sulat niya. Doon mo matutukoy at matutuklasan kung sino yung nagsusulat. Malinaw? Okay, ngayon, pagpatuloy natin. Kasi pag wala ka talagang alam sa kasulatan, ay pwede mo ang itwist, iligaw, pati sarili mo . Maililigaw mo yung sarili mo. Kaya matakot ka sa sarili mo. Ikaw ang matakot. Huwag mo akong sabihin ako ang tinatakot ko sa sarili ko. Hindi po. Kasi alam ko po, ang sinasabi ko ay mga salita ni Kristo. Okay, magpatuloy pa tayo. Ito ang sinasabi po, napakatindi . Ang sabi mo, kung Hebreo, pagbabasahin mo para sa Kristiyano, edi lahat impyerno na. Tingnan po ninyo. Pag daw ang Hebreo ay babasahin, para sa mga Kristiyano, katulad po ng mga Hudyo, Kristiyano din po yun, binabasa nila yan. Ibig sabihin, may impyerno sila. Tapos, nilahat mo pa? Lahat? Pati mga hindi Hudyo, may impyerno? Para ba ang sulat na ito ay hindi sulat ni Apostol Pablo? Parang, kanino sulat yan? Magbigay nga kayo kung kanino sulat yan. Hindi ba yung sulat? Ay napakaganda ng mga sulat niyan kasi kung anyong tutuklasin doon pa lang sa chapter 1, verse 1, tingnan ninyo ha, para malaman natin, para maunawaan ninyo, doon sa mga hindi nakakaunawa sa aklat na ito, uno-uno, basahin natin yan, para malaman ninyo. Sabi ni Apostol Pablo, noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin. Di ba? Sino yung sinasabi ni Apostol Pablo?
mga ninuno daw nila, ay di mga Israelita po yun. Malinaw po ba? O ito ha, sabi ni Apostol Pablo, nung una nangungusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Tuloy natin. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Di ba si Kristo, nasa lahing Hudyo yan nung siya nagkatawang tao? Bago sasabihin mo, may impyerno pag bumasa ng Hebreo? Yan o. Kung Hebreo, pagbabasahin mo, para sa Kristiyano, di lahat impyerno na. Si Kristo ang nagturo para maging Kristiyano ka. Nagtuturo para tayo magkaroon ng pagsunod kay Kristo. Kasi pag sinabing Kristiyano, pagsunod kay Kristo. Iyan na nga eh. O balikan natin ito. Nagturo na nga si Kristo sa mga Hudyo. Di ba't nagtuturo din yan sa mga hindi Hudyo? Nakita mo ba ang ibig sabihin dito? O ulitin ko ha. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Si Kristo po yung nagsasalita sa mga panahon nila. O yun ang sinasabi mo kaninang timeline. Ano? Yan sabi mo, tandaan mo may timeline yan. O yan, timeline ang binabasa natin. Si Kristo ba, kung hindi siya nagpahayag, malalaman ba natin ang katotohanan? Kung hindi ba pinili ni Hesus Kristo si Apostol Pablo, magiging apostol po ba siya? Tingnan po ninyo si Kristo, namimili siya na para maging apostol at ipangaral ang ebanghelyo. Katulad ni Apostol Pablo, yung bang kanyang mga turo galing sa kanya, galing yung kay Kristo. Tandaan mo yan. Kaibigan, June 0. Para hindi ka masero sa salita ng Diyos, pag-aralan mo ang kanyang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Balik tayo. Sabi mo pa dito, no? Para maintindihan mo ito. Sabi dito, sa pamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. O di ba? Si Kristo pala ang may-ari ng lahat ng bagay. O di ba? Ikaw, ako, kung si Kristo ang may-ari sa atin, ba sinusunod natin siya. Malinaw? O tuloy natin. No? Huwag mo sasabihin may impyerno yung magbabasa ng Hebreo. Katulad dito, babasahin ko pa ito sa iyo, no? Bukod diyan, gusto mo lumapit kay Jesus, Si Jesus ba sasampalatayanan mo, si Apostol Pablo? Katulad nito, babasahin ko sa iyo, kung lalapit ka sa ating Panginoon Kristo, aklat ito ng Hebreo. Ito sinasabi mo, no? Kung Hebreo ang babasahin mo, makikristiyan, magiging, sabi mo, may impyerno? Hindi ako may impyerno kasi yung sasabihin ko dito sa aklat ng Hebreo, salita ito ni Kristo. Pakinggan mo ha, basahin natin. Basahin mo ito kaibigan, para malaman mo ha. Babalikan ko ang iyong komento ha. Kasi sinasabi mo dito, no? Kung Hebreo, pagbabasahin mo para sa Kristiyano, di lahat impyerno na. Yan ang unawa ninyo Maling-mali kayo. Balikan natin itong talatang babasahin ko sa iyo ha. Unuwain mong maigi ito. Hebreo itong babasahin ko. Hebreo 13:13. Kaya lumapit tayo kay Jesus. Malinaw po ba? Hebreo yan ha. Kaya lumapit tayo kay Jesus. Ibig sabihin ba, yung ang lalapit lang, mga Hebreo ba? Mga Hudyo lang ba? Ikaw ba, hintil, hindi ka lalapit kay Jesus? O yan nakalagay po din dito. Sa labas ng bayan. Ikaw ba, hindi bayan ng Diyos? Nasa labas tayo, hindi tayo bayan ng Diyos. Malinaw, aklat ng Hebreo ang binabasa natin, ang tinutukoy dito na sa labas ng bayan, kailangan lumapit kay Jesus. Tapos sabihin mo may impyerno, di ba nakalagay dyan, Pag binasa daw ang Hebreo, yung mga Kristiyano ay may impyerno daw. Mali-mali pala kayo Ang kalinaw-linaw sa talatang ito, lapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan, yung mga hintil na yan, o mga hindi lahing Hudyo, at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan yan. Makibahagi po tayo sa pagtitiis ni Kristo. Hindi pala naunawaan po ninyo mga talatang iyan. Ibig sabihin, kayo ang matakot sa sarili ninyong mga sinasabi sa inyong maling diwa. Huwag mong sasabihin na tinatakot ko ang sarili ko. Hindi. Inuunawa ko para hindi ako magkasala sa Diyos at hindi ako maparusahan. Baka kayo maimpyerno kasi ang sinasabi mo dito,
Kung Hebreo, babasahin mo para sa Kristiyano, di lahat impyerno. Ganyan ang unawa ninyo eh. Binasa ko ito. Lalapit tayo sa labas ng bayan. Hindi ka naman bayan ng Diyos eh. Ang tinutukoy yung mga hindi Hebreo, mga hindi Hudyo, tulad mo, tulad ko, Pilipino tayo, lumapit tayo kay Jesus. Katulad, Hebreo po ito. May impyerno ba yan? Kayo ang may impyerno niyan kung hindi ka lalapit kay Jesus. At yung binabaluktot ninyong aklat ng Hebreo, para ba yan? Kanino yan? Kaya nga nailagay yan sa banal na kasulatan, nakakompile na yan. Mga salita yan ng Diyos na para natin unawain, intindihin, nang hindi tayo mapahamak at maparusahan. Tuloy pa natin Yan, pinagdiinan ko na. Para sa inyong mga hindi nakakaunawa. Tuloy pa natin ito. Oo, tama yung Hebreo. Pala naman tama eh. Kayo, nagkakaroon ng tama. Mali ang inyong unawa. Tapos itatama nyo, itinutwist nyo inyong kaisipan sa maling unawa. Yan ang hirap sa inyo, May sarili kayong diwa, may sarili kayong unawa. Hindi kayo kadiwa ni Kristo. Kaya ganyan kayo. Pati itong aklat ng Hebreo ay napakaganda. Ay inyong parang gusto nyong burahin sa compilation ng mga kasulatan. Tuloy pa natin. Pero hindi iyan para sa atin, mo? Hindi raw para sa atin ang aklat ng Hebreo. Katulad itong binasa natin. Sige nga, huwag kang lumapit kay Jesus. Di ka umaiimpyerno. Kasi si Kristo ang magliligtas sa iyo at sa akin. Kung ayaw mo ng kaligtasan, huwag kang lumapit kay Kristo kasi aklat ng Hebreo binasa natin. Malinaw? Tutuloy pa natin. Tingnan po, kayo mapapahamak niyan. Matakot kayo sa Diyos sa inyong mga pinagsasabi. Tuloy pa natin Meron po tayong sarili na kay Apostol Pablo. Nako naman. Kumuha ka pa ng special na apostol kay Apostol Pablo. Nakita mo ba? Bago naging apostol si Apostol Pablo, nagkaroon muna ng kamatayan si Kristo doon sa krus. At nung nabuhay na muli si Kristo, natubos yung mga kasalanan natin. At hinirang naman si Apostol Pablo. Yan, tanda mo Nung nahirang si Apostol Pablo para na ipangaral naman sa mga hindi Hudyo. Yan ang tandaan mo. So, ibig sabihin, naroon na yung aral. Sasabihin na lang kay Apostol Pablo, ito, iparating mo sa mga hindi Hudyo. Malinaw? Yan, hindi pala nyo nalalaman, mga kaibigan. Kuya Jun, Kuya Jun, linawin mong iyong pag-iisip. Kaya-hiya ka sa pagharap kay Kristo. Sinasabi ko sa iyo. Makasabihin mo, sisihin mo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo kasi ganito sinabi. Kung sabihin sa iyo ni Kristo, yung sinasabi ni Apostol Pablo, salita ko yon. Di lalo ka mapapahiya. Katulad nito, sulat pala ito ni Apostol Pablo. Ituloy pa natin. Sabi dito, sa iyong mga komento, siya ang inutusan para sa ating mga Kristiyano. Maging ito'y Hudyo o ibang lahi. Di ba napakalinaw naman Ikaw na rin pala nagsasabi tapos parang binubura mo yung mga ibang mga tamang salita tapos iaangkop mo uli. Ang hirap sa'yo Di ba't itong aklat ng Hebreo, mga Hudyo yan? Di ba? Tapos, sasabihin mo may impyerno ang magbabasa ng Hebreo. Ewan ko sa inyo, Ang hirap nyo talagang umintindi. Tuloy natin Ulitin ko, siya ang inutusan para sa ating mga Kristiyano, maging ito'y Hudyo o ibang lahi. Basta nag-convert sa Kristiyano at naniwala na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. So yan, tama naman ang ating gagawin kung tayo po'y maniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kung sasampalataya tayo at susunod sa kanyang pamaran at utos, may tagapagligtas tayo. Sino yun? Si Kristo. Katulad nito, hindi ka ba lalapit kay Kristo? Yan sabi dito, labas ng bayan. Yung labas ng bayan, yung bayan ng Diyos, pinili po yun para maligtas. Tayong nasa labas ng bayan, ililigtas din po. Sabi dito, para makibahagi daw tayo sa mga tiniis niyang kahihiyan. Di ba? Ewan ko sa inyo Kalinaw-linaw ng mga binabasa natin.
Ilan pa ho yung ating binabasa. Marami pa akong natuklasan. Kasi dito sa inyong komento, ka-upload ko lang kahapon at nung ako'y nakakita ng mga komentong ganito, abay, pinapalabo ninyo mga salita ni Kristo. O ito pa, idagdag natin ito. Dito sa kabilang part na iyong mga komento, sabi mo, kinuha na ang ating kasalanan, siya na ang nag-umako. Unawain natin parang ganito. Sabi mo, kinuha ni Jesus ang kasalanan, siya na ang umako. Ganun ba? Kung kinuha ang kasalanan, kinuha ni Kristo ang kasalanan. Sabi mo, ayun nakalagay, kinuha na ang ating kasalanan, tapos siyang umako. Parang ganito. Nung kinuha ni Kristo ang kasalanan, gusto mong lumapit kay Kristo. Basahin uli natin ito. Lumapit kay Jesus. Tayong mga hindi Hudyo, no? Kung lalapit ka pala kay Kristo, hawak niya yung kasalanan kasi kinuha niya. Ganun pa yun? Di may kasalanan pa rin si Kristo, pati ikaw. Tandaan mo, ang nagbayad yung kanyang dugo. Yun ang ipinambayad. Yun ang ransom. Bigyan kita ng halimbawa. Di ba pag ransom, halimbawa, may tutubusin. Halimbawa, yung ama, meron doong anak na kinidnap. So, yung ransom, ang ipambabayad doon, yung halimbawa, ang halaga ay 5 million. So, yung ransom na 5 million, yun ang ibibigay at kukunin yung anak para matubos. Malinaw? Para ang pagkaunawa ninyo, yung ransom na ginawa ni Kristo, ang kinuha yung kasalanan. Ay mali. Naiwanan ka pa rin. Kasi ang sabi mo, kinuha ang ating kasalanan. Yung kasalanan mo pala ang kinuha, hindi ikaw. Mali pala ang yung pangunawa. Ang kukunin ikaw kay Satanas, aagawin ka. Kaya namatay si Kristo, yun ang pinambayad yung kanyang dugo. Di si Kristo nasaan? Namatay. Pero sa kapangyarihan ng Ama, binuhay si Kristo. Ibig sabihin, hindi napunta yung buhay ni Jesus kay Satanas. Yung dugo lang ang pinambayad. Malinaw po ba? Kasi mali ang unawa niyo Kato, kalinaw-linaw ng example ko, yung ipangbabayad, yung halaga. At yung kinuha, yung bata na ang ransom, yung pera. Parang ganun din. Tayo, naaalipin kung tayo ay nasa kasalanan, Ibig sabihin, hinango ka doon, inalis ka kay Satanas. At ang pinambayad yung dugo ni Kristo. Di ba? Pali ang unawa kasi ninyo Bakit kukunin niya yung kasalanan? Hindi nga yun mahalaga di dala-dala ni Kristo yung kasalanan hanggang sa langit? Ganun ba? Kasi yun ang pagkaunawa nyo, kinuha ni Kristo Dapat yung mahalaman to. Tapusin natin ang komento nito. Sabi mo, ginawa niya tayo kaibigan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa dugo niya sa krus, tayo'y naligtas. So, tama. Yung dugo ang pinambayad para tayo maligtas sa kamay ni Satanas. Di ba napakagandang halimbawa ko? Yung bata naligtas dahil pinantubos yung halaga na pera na 5 million at yung bata nakuha. Wala namang halaga yung pera Di kanya na yung pera. Ang mahalaga daw yung bata. At ikaw yung mahalaga sa Panginoon. Kinuha ka ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang pinambayad niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay, para makuha ka lang kay Satanas. Malinaw? Yan ang dapat mong manuhan. Yung dugo ang pinambayad. Ang kinuha, hindi yung kasalanan. Ang kinuha, ikaw na naaalipin ni Satanas. Ang ginawa mo, sumampalataya ka na itutubusin ka. Okay? Malinaw po ba? Siya ang umako ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, inako, siya ang nagbayad. Yun ang ibig sabihin diyan. Ang pinambayad niya, dugo. Para matubos ka lang sa pagkaalipin kay Satanas. Ganito yung nangyari Babasahin ko yung Efeso. Meron ba ako ditong Efeso? No? Basahin natin yung Efeso chapter 2. Parang ganito ang situation, Puntahan ko lang, hanapin ko. Verse 1 tayo magsimula. Okay, sabi dito, nung una, itinuring mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong mga mundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas
ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yan ang sitwasyon natin. Ibig sabihin, kontrolado tayo ni Satanas. Hawak tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Naghahari siya sa mga puso ng tao. O, di ba? Naghahari ba? Yung mga pinaghaharian ni Satanas, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya sila gumagawa ng kasamaan. Kaya nga ayaw ng Diyos na ang mga taong ito ay manatili sa kasamaan. Hahanguin yun ni Kristo. Anong gagawin? Babayaran. Matubos ka lang sa kamay sa pagkaalipin kay Satanas. Malinaw? O yan. So, ibig sabihin, kung itutuloy natin, para hindi tayo maparusahan May sitwasyon ganito, tuloy natin sa 3. Dahil namuhay din tayong katulad nila, namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip, sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo nararapat parusahan. Ay katulad ni Satanas, parurusahan yan. Dapat mong malaman. Kasi yung kasalanan nasa kanya. Diba? Kaya ikay nasa kanya rin, gumagawa ka rin ng kasalanan. Nung hinango ka na doon, wala ka ng kasalanan. Kaya naging talakay natin ito ng isang topic natin, huwag ka na muling bumalik paroon sa pagkakasala. At yung in-upload natin na nagkakasala pa rin, ibig sabihin, nasa kapangyarihan ka pa rin ni Satanas kapag nagkakasala ka pa rin. Panoorin po ninyo ito, yung ating huling upload. At ito, ang kagandahan, inunawa natin kasi komento rin ito doon sa mga in-upload natin. Na kung saan mga tao talaga naturuan ng maling aral. Kaya ganito ang kanilang pag-iisip. Okay? So, salamat. At iyan ang nakita natin. Kung naaalipin ka ni Satanas, kailangan talaga mahango ka dun Ang pinambayad si Kristo, ang inyong unawa pala, kasalanan ang nakuha, ay kawawa naman yung mga tao naroon pa rin para sa pagkaalipin kay Satanas. Ang tinubos lang pala yung kasalanan, hindi yung tao. Tao ang kukunin, tutubusin, at yung impinantubos, yung kanyang dugo, yung kanyang buhay. Diba? Ewan ko sa inyo, bakit ganito ang inyong pangunawa? Tapos ito ililino ko pa. Ako'y nalulungkot sa iyo, Kuya Jun. Hindi ko alam bakit ganyan ang iyong natutunang aral. Ewan ko kung ikaw ba'y pastor, o ikaw ba ay isang mangangaral, o nakinig ka sa mga maling aral. Yan ay kapapahamak ninyo kung wala kayong ganitong pagsusuri at pag-aaral sa mga kasulatan. Kasi dito, sinasabi mo, yung Hebreo ba ay isang bagay na pag binasa ba, para ba yan daw sa Kristiyano? Kung yan daw ay para sa Kristiyano, ay parang sinabi mo may impyerno. Wag daw basahin ng Hebreo. Ay, ganun ba yun? Babasa ako ng mga aklat ng Hebreo, ha? Babaybayin ko ito. Ay katulad po nito, ang sabi po ni Apostol Pablo, Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng kinaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit ng huling araw. Katulad po niyan, hindi ka ba makikipagtipo sa ganitong pag-aaral? Katulad nito, nakikinig ka. Nag-comment ka. Pagtitipon niyan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpalakasan, sabi po dito. Kung hindi mo isasama itong Hebreong ito, hindi ka maliligtas. Sabi mo, baliktad ang isip mo may impyerno. Naku po, kayo pala ang mali ang pangunawa sa binabasa ng kasulatan. May impyerno pala pag binasa ang aklat ng Hebreo. Ito pa, basahin ko ito, ha. Hebreo 13:22. Mga kapatid, ito ha, aklat ng Hebreo, sabi mo may impyerno. Basahin pa natin itong Hebreo 13:22. Mga kapatid, nagkikausap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko. Ito yung binasa ko kanina, di ba? Payo pala ni Apostol Pablo Bago sasabihin mo kanina yan pakinggan daw natin yung sinasabi na pagkatawag kay Apostol Pablo. Yan na nga rin po sulat nga rin po ito ni Apostol Pablo. Ibig sabihin si Apostol Pablo maimpyerno rin ba? Kung ganyan ang kaisipan ninyo. Sulat pala ni Apostol Pablo Para sabi mo, para sa mga Hudyo at hindi Hudyo.
Yung aklat, aklat din nga po yan ni Apostol Pablo. O, di ba? Yan, lipeng ka na. Sa dami kong mababasa sa'yo. Aklat palang Hebreo yan, ha? Tuloy natin. Hebreo 10:26. Tuloy natin yung kanina binasa natin sa 25. Sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ng katotohanan, wala ng handog na mayaalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya si Kristo, isang beses lang naghandog yun. Di ba't inihandog nga para sa iyong kasalanan ko, para tayo mapatawad. Yung handog na yun, kaya yung dugo nga ang inihandog, ang pinambayad sa kasalanan mo, kasalanan ko. Tapos sabihin mo, hindi babasahin ng Hebreo, may impyerno. O, di ba? Sino ka nagturo yan sa iyo? Baka nga yung Bride of Christ. Maling-mali ang aral ng mga yun. Kaya kawawa kung yung mga nakikinig doon at sumusunod sa aral niya, ikapabahamak mo. Tuloy pa natin itong mga talatang itong babanggitin ko sa iyo. 29. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa mawaing banal na espiritu. Yan po, ha. Dapat mong malaman, mga kaibigan. Lalapastanganin mo yung anak ng Diyos na tumubos yung kanyang dugo. Kaya yung dugo ang pinambayad sa kasalanan mo, tapos baliktad ang inyong kaisipan, ang kinuha, yung kasalanan, hindi ikaw. Ikaw yung kinuha at yung kasalanan, iniwanan yung kay Satanas. At ikaw yung tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. O ito pa, babasahin ko pa ito sa iyo, ha, para malinaw sa iyo. Hebreo 9:22. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba, at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan yan. Kaya nga po tayo napatawad dahil sa dugo ni Kristo. Napatawad kasi tinubos ka na nga eh. Ano pa ang gagawin mo? Magkasala uli? Kapag gumagawa ka pa ng kasalanan, siyempre bumabalik ka kay Satanas. Wala nang handog na ihahandog doon para tubusin ka uli eh. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag na muling magkasala. Yung iba, ang gusto pala rin, ikaw, Brother Owen, hindi ka ba nagkakasala? Sabi nung isang nagkomento, ako, nagkakasala pa rin. Ikaw, manatili ka kay Satanas. Yan palang gusto mo eh. Tuloy natin ang pag-aaral na ito, ha. Yan po isang bagay na mamumulat kayo pag tayo basa ng basa. Ito, Hebreo uli. Ito, basahin pa rin natin itong Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglinis ng iyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. O diba? Ano ba naglinis sa iyo? Yung dugo ni Kristo. O diba? Inalis ka nga doon sa karumihan eh. Nilinis ka na nga eh. Kasi yung lugar ng kasalanan, karumihan yun. Kapag nilinis ka ng dugo ni Kristo, ibig sabihin, wala kang kasalanan doon. O diba? Malinaw naman po dito. Oh. Gano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Ay maglinis ng inyong budhi. O diba? Nalinis na ba ang budhi mo? Gusto mo pa rin pala mag-asala kay Kristo, di bahala kayo. O, di ba? Katulad dito, inyong mga komentong ito, may impyerno daw pag nagbasa ng Hebreo. Puro Hebreo atong binabasa, oh. O, ito pa, dagdagan natin ito. 10:18, at dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan yan. Hindi na kailangan manghandog. Paano ba ang ihahandog mo? Para sa ating mga kasalanan, may naghandog na, si Kristo po yun. O, diba? O, Hebreo po yan, 10:18, ito ang sinasabi mo, kung Hebreo, pagbabasahin mo para sa Kristiyano, di lahat may impyerno. Yun ang unawa niyo, may impyerno. Hindi nga eh. Maliligtas tayo sa impyerno pag binabasa mo yung aklat ng Hebreo. O, ito pa, Hebreo 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, mauupo na siya sa kanan ng Diyos. So yan po, hindi na po mauulit yung paghahandog para mapako uli sa krus si Kristo para tubusin ka sa iyong kasalanan. Hindi na eh.
Wala ka nang magagawa. Kung bumalik ka pa diyan uli, natubos ka na eh. Binayaran na nga eh. Halimbawa, yung babalikan natin yung isang example. 5 million na nga lang ang natitira nung ama. Lahat ng kabuhayan niya, matubos lang yung kanyang anak, ibigay na ng todo. Ngayon, nakuha na yung anak. Yung anak, bumalik ba uli doon sa kanyang kalalagayan? Anak, hindi na kita matutubos. Wala na akong magagawa. Kasi ubos na ang aking kayamanan na para ipantubos uli sa iyo. Di hayaan ka na doon. Nagit ba ninyo? Kaya kung mananatili pa rin kayo sa gawaing masama, ay bahala na kayo. Kasi wala na pumiyahandog dyan yun. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Okay, bigan? Hindi na mauulit yun kapag bumalik ka uli sa pagkaalipin kay Satanas. Malinaw? May babasahin pa ako ha? Dagdag natin, puro Hebreo itong binabasa ko. Tapos sasabihin mo sa akin, pag nagbabasa ng Hebreo, may impyerno. Yung mga hindi nagbabasa ng Hebreo, yun na may impyerno. Ito, basahin pa natin. Si Jesus ang naglinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi na ikinakaya na ituring tayong mga kapatid niya. Ayun. Di ba? Malinaw ba sa iyo? Ang ama at ang anak nga ang ating paglilingkuran eh. Magiging kapatid nga tayo ni Kristo. Sabi po dito, no? Yan, hindi niya ikinahihiya na ituri tayong mga kapatid niya. Di ba? Sa iyo, kaibigan lang. Yan. Ginawa niya tayong kaibigan. Si Kristo, iba, kapatid ka na niya. Yan, no? Hindi niya ikakahiya na ituri tayong mga kapatid niya. Ngayon, anong gusto mo? Kaibigan lang o kapatid? Ang kapatid talaga mainam at close. Ang kaibigan, ay nako, pwede ka malukuhin ito. No? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Na kung saan, maliwanagan tayo sa aral at turo ni Kristo. So salamat po, hindi ko nadadagdagan ang mga bagay na yan. Kasi nga po, kung wala tayong pag-aaral katulad dito, naglilinaw tayo, tapos sasabihin ng mga ganito man nagkokomento, yung daw magbabasa ng Hebreo ay may impyerno. Yung daw aklat ng Hebreo ay para daw ba yan sa Kristiyano? Kasi kung sa Kristiyano daw yan, ay may impyerno, yung aklat ng Hebreo, ay mali ang unawa ninyo. Binaybay na natin, ang dami kong binasang talata patungkol kay Kristo. Si Kristo ba sinasampalataya naman? Baka hindi. Kasi yan kung hindi ka tayo sasampalataya kay Kristo, paano ka matatawag na kapatid niya? Paano tayo tatawag sa kanyang ama na ama? Kasi unang-una, ang ginawa ni Kristo, nilinis ang ating mga kasalanan. Yan ang dapat mong malaman. Nalinis, siguro hindi ka pa nalilinis. Ang iyong kaisipan, ang iyong pagkatao. Yan. Kawawa ang mga taong walang unawa. Anong sabi ni Apostol Pedro sa mga taong hangal? Ito, walang unawa yan ha. Basahin natin itong talatang ito na magbibigay sa inyo. Sabi ni Pedro sa unang Pedro 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya gumaling tayo yan. Kaya mamuhay na po tayo ng matuwid, umiwas sa kasalanan. Ngayon, kung ayaw mo pa rin, ito pa rin po ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:15, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na ang sa pamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Uulitin ko ha, sabi ni Pedro, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa pamamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Okay, di ba? Kaya pag walang alam sa katotohanan, mga hangal pala yun. Makasibihin mo si Apostol Pedro lang ang nagsasabi. Patunayan ko rin sa iyo kasi may sinabi ka dito eh. Kung talagang aral at turo ni Apostol Pablo ang sinusunod mo, sasabihan ka rin ni Apostol Pablo na hangal. Basahin natin sa kanyang mga sulat para malaman mo. Ito po, mababasa natin ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. 2 Korinto 11:19. Sinasabi ninyong matatalino kayo, pero hinahaya lamang ninyong diktahan kayo ng mga hangal. Ayan.
Maka nadidigdahan kayo ng mga hangal. Yung mga aral na yan na kinukomento mo, hindi aral ni Kristo eh. Nadiktahan lang po kayo ng mga hangal. Okay? So hanggang dito lang po mga kapatid. Sana kung nakaunawa ka, huwag ka na mag-subscribe kung ayaw mo palang ng katotohanan. Ano? At huwag ka na rin makinig dito kasi sabi mo, si Brother Owen ay isang sinungaling. Ano? May nagsasabing ganito eh. Marami ang nagsasabi. Mali daw ang mga aral ko, mali daw ang mga turo ko. Sinasabi ko lang naman yung sinasabi ni Kristo eh. Para na rin si Kristo ang yung hinahatulan na mali ang aral. Okay? So salamat. Doon sa mga natauhan at nagising, kayo na lang po ang mag-like at mag-subscribe sa channel ito. Nang sa ganoon, hindi kayo mapahamak na katulad nila na mali ang unawa, mali ang kaisipan, sila yung mapapahamak. Yung sinasabi dito na maiimpyerno, yung mga walang unawa at mga hangal ang maiimpyerno. Kawawa sila kung hindi sila uunawa sa mga aral at turo ni Kristo. Okay? So sana po mapagpala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral at turo. Huwag po kayo makalimut na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumayo ang biyaya at papapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.